We're doing it because we want to be rich. Positive Day Delivers, this is Dr. DDD Suma from I Can Change Project. Magandang Wednesday morning sa lahat ng mga delivers natin. And it's the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yun Dr. DDD Suma. Okay, so sometimes in our quest or desire to be rich or to be more successful, ang dami natin sinusubukang bagay, di ba? We launch different businesses na minsan hindi naman natin maintindihan or hindi natin alam kung paano siya patakbuhin. Hindi natin alam paano the process itself. So, hindi natin maunawaan yung entire process niya. But we're doing it because we want to be rich. As simple as that. Okay? And sometimes we are venturing into partnership, business partnership na hindi naman natin kilala talaga yung partner natin, na hindi natin alam yung mga terms, hindi malinaw sa atin. Kaya minsan pag may nagpapa-coach sa akin, sabi nila, Doc D, gusto ko kasi magkaroon ng business, maipag-business partner ako. Sabi ko, pag-isipan mo muna. Dapat malinaw muna yung mga terms, right? And sometimes we are venturing into business na medyo malabo sa atin. Hindi natin alam mga ROI, hindi natin naintindihan, di ba? So, but we're doing that kasi nga gusto nating yumaman o umunlad, right? And there are times na we want to launch investments na just the same. Hindi rin natin naiintindihan. Hindi natin alam kung paano yung process, paano humigit yung pera natin. At least yung yung general concept, naiintindihan sana natin. But most of us, we're diving to that investment na hindi natin nakukuha, naiintindihan yung buong picture. Kahit na hindi na yung detalye na nangyayari, like stock market, di mo na trade and you buy, you sell. So, kung di mo maintindihan yung maliliit na detalye, it's okay. But at least alam mo kung yung stock market. Alam mo kung yung co-op, di ba? Alam mo kung yung corporate stock. Alam mo kung yung pinasok mo investment. Right? And there are also times na with our desire, okay, to be rich, na nag-abroad tayo, di ba? Pinipili na mag-OFW na lang ako. Baka dito, yumaman ako, magbagong buhay ko. Without knowing that you are risking your life, you are risking your relationship with your wife, your husband, you're risking the future of your children, you're risking everything in your family. You don't realize that pagka nag-abroad ka, okay? So, in this scenario, in other words, nagtatry tayo ng ibang bagay nang hindi natin naiintindihan o hindi natin nare-realize, okay, yung laki ng nire-risk natin sa buhay natin, alright, with our desire na yumaman. So, this morning, gusto ko meron akong isang iparealize sa atin na pwede tayong masenso, pwede tayong yumaman by just focusing on this one thing. This one thing na nasa iyo na siya, na ibigay ni Lord sa'yo, but you are neglecting it. Hindi mo siya pinapansin. You don't even mind it. Kasi hindi mo alam na pwede pala. Alright? So, this time, okay, if you want to be rich, if you want to be more successful, focus on your gifts. Yung mga gifts na binigay ni Lord sa atin, yung potentials mo, yung skills na meron ka. Try to explore and explode. Nag-seminar ako one time sa Baguio. I used the term explode. Explode your skills. It's just like something, parang one of my co-teachers sabi niya, Doc, why explode? I want to use the word explode because I want to exaggerate things. Because if you will be exploding your gifts, your skills, may malaking mangyayari sa'yo. May kakaibang mangyayari. Kasi pag sinabi ko lang, discover your skill, and so, what if you discovered your skill? What will happen? Kung na-discover mo, may gift ka pala sa speaking, may gift ka sa dancing and sa music, and so what? If you will not exploding it. So, you have to explode your skills, your gift. So, dyan ka dapat ngayon mag-focus. Tinan mo, you sit down, you pray, sabi mo, Lord, ano yung binigay mong gift sa akin? Hindi ko pa nabubukas. Ano yung gift na binigay mo sa akin na makapagpabago ng buhay ko? So, you just have to open it. Diba? Mag-pray kayo, open it. Tapos, pag na-discover mo, kaya ko palang gawin to, Lord. Nakakanta pala ako.
Nakakasayaw pala ako, nakapag-paint pala ako, nakapagturo ako. These are your gifts. Okay? You use them, alright? You use them para maging successful ka. Ayun yung streams of income na binigay sa'yo ni Lord eh. Diba? Hindi mo lang sila nakikita. Panay ka kasing tumitingin sa labas eh. Diba? Try to look inside of you. Tinan mo yung ikaw mismo, misa kasi sarili mo, di mo nasikaso eh. Diba? Asikaso ka ng asikaso ng hindi naman mahalaga. Tapos, yung sarili mo, you're forgetting na Oh my God. Napakahalaga mo, napaka-precious mo. Alam mo, Amen. Bago ka pinanganak ni Lord, naiyak ako eh. Bago ka pinanganak ni Lord, naglagay na siya ng, nandiyan naman si Ma'am AJ? Wala pa. Bago kayo pinanganak ni Lord, naglagay siya sa'yo ng maraming gifts. Tinambakan ka nga ng gifts ni Lord eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di natin alam kung ilan. Ang problema, hindi mo siya na-discover. Hindi mo tinitingnan. Hindi mo in-evaluate sarili mo. And I remember one of my vlogs, the worst thing that can happen to an individual, to any human being, is to forget or is to fail to develop your skills, to discover your skills. That's the worst thing that can happen to you. Yung hindi mo man lang nalaman na magaling ka pala dito sa art, hindi mo man lang na-discover na kaya mong mag-declaim. It's because tanggi ka ng tanggi, di ba? Pag binigyan ka ng assignment, tanggi ka ng tanggi. Ang tamad mo rin mag-try. Tinatamad ka lagi. Wala pang ginagawa, tinatamad ka na. Pag may pinutos sa'yo na tingin mo mahirap, tanggi tayo ng tanggi, hindi na rin sila na-discover. Ren Peino, men, alam nyo paano ako na-discover na maging speaker? Nabanggit ko na for many times. But doon sa first time ako mapanood, bago ako naging speaker, ordinary lang ang buhay ko. Hindi ko pa na-discover anong gusto ni Lord sa akin. And hindi ko naman sobrang tinatanong si Lord that time. Pero, nagtatanong ako, ba't wala akong talent? I'm a teacher, pero hindi ako marunong kumanta, hindi ako marunong sumayaw. Hindi ako marunong tumula, mag-declaim. Kasi nung araw, yun yung mga usong talented. Tula, declaim, oration. Wala akong talent. So sabi ko, Lord, ba't ganun? Wala akong talent. Wala akong mag-gift si Lord sa akin. Until such time na meron kami events sa school, meron kami speaker to conduct seminar for our students, first year students. So, dalawang batch A, batch B. Sa batch A, natapos yung speaker namin. Nung batch B, he has to go home kasi may emergency sa bahay nila. So, nandun yung mga estudyante, nandun na sila lahat, tapos ako naman, ay wala na yung speaker. Wala yung speaker. So, they were waiting. Then, nag-ring yung intercom, sabi ng president, G, akit ka sa taas ko mag-speak, wala yung speaker natin. And so, what did I do? Sabi ko, sige ma'am, akyat po ako. So, pag akyat ko, nag-seminar ako for 45 minutes. I was enjoying it. Si Sir Ed nun yung technical. Sabi ko, sir, sige, roll mo yan. So, ganon. Kasi natatawa din may audience. Doon after ko mag-speak, sabi ko kay Sir Ed, sir, okay ba? Okay naman po. Alam niyo nung gabi, sabi ko, Lord, gusto maging speaker. Oh my God. That's the start. Kasi, hindi ko tinanggihan yung hard assignment na yun. Sino ba yung tatanggi? Wala kang preparation, mag-speak ka na, bigla ka lang tinawag. Ayan na yung audience. Tell me, sino yung papayag ng ganon? Ako lang. But because of that, doon ko na-discover, kaya ko palang magsalita. Then, that Sunday, nagpunta ako sa church. Sabi ko, Pastor, pag-pray mo ako, gusto ko mag-speak sa mga churches. May target ko sa mga churches that time. Okay? Then, merong isang school na nagbigay ng opportunity sa akin. In-invite niya ako sa mga parents niya. Then, nagsimula na. Nag-monthly, meron na tayo weekly. Then, napunta na sa mga companies. In-invite na ako ng Bulacan State University, Holy Angel University, San Miguel Corporation. So, hanggang sa dumami na dumami. And that's the start. Then, na-discover ko, kaya ko rin mag-coach. Because meron tayo isang deliver na sabi niya, Doc, i-coach mo nga ako. So, yung term na coach, hindi ko na siya pinakawalan. Okay, sige, kaya ko yan. So, nag-pray ulit tayo. Sabi ko, Lord, magko-coach ako. So, nagbasa tayo, nanood tayo ng mga videos about coaching, how to
ask questions, how to prepare, how to do the process, everything. For more than a month, nag-self-study ako. Right? So, dun ko na-discover mga gifts ni Lord sa akin. I came late actually. I came late to the ball game. late ako. Ay, hindi ko alam kung late talaga ako. Baka dito lang talaga gusto ni Lord. Or because that time, when I was in college, hindi ko naiintindi yung gifts ko. Laro lang ako ng laro ng volleyball. Then, nung working naman ako, hindi ko rin naiintindi yung gifts ni Lord sa akin. Ang naiintindi ko paggagala. So, G-Livers, what I'm trying to say sa inyo po ay bago tayo mag-focus sa maraming bagay, hindi ko sinasabi huwag kang mag-investment, hindi ko sinasabi huwag kang mag-business, hindi ko sinasabi huwag kang mag-abroad. But try to discover also yung gift ni Lord sa'yo. Okay? Nandiyan yan eh. Binigay ni Lord sa'yo eh. Yan ang susi. Alam nyo, at this point in time in my life, yun yung nakapagpabago ng buhay ko. Yung gift ni Lord sa akin. Speaker, coach, vlogger, teacher. Mga gifts ni Lord sa akin na nakapagpabago ng buhay ko. Kagabi nga, I was talking to my sister. Sabi ko, nabago ang buhay ko nung ito, nag-vlog ako, nag-speaker ako, nag-coach ako. Pati sila, nadamay na sa blessings. Diba? Right? So, mag-pray ka, sabi mo, Lord, ano yung gift mo para sa akin? I want to explore them. I want to discover them. I want to use them to become more successful. Right? If you need my help, I can coach you. I can be your coach. Tawagan mo ako, 0939-525-4311 or message mo ako sa aking FB page, Dr. Gigi Tiswang, or FB account Gigi Tiswang. Alright, so please share this video sa lahat ng kaibigan natin o OFW kahit dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago at tumula ng ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yes, let's go, let's go!